Okay, sa puntong ito, makakapanayam natin si Senator Alan Peter Cayetano. Alright, nandiyan din po siya sa Senado. No? Magandang umaga po sa inyo, Senador Alan Peter Cayetano. Si Maris po ito at si Howie. Maris, Howie, magandang umaga po sa inyo. Sa lahat nating kababayan. Go ahead. Yes, Senator Cayetano, nag-meeting ngayon na si Janet Lim Napoles at saka kanyang mga bagong abogado sa inyong opisina. Bakit ang inyong opisina yung napili? Nagkatinginan lang kami ni Senator Drilon at Senator Gingona because ang majority leader may office across the hall. So ito'y pinakamalapit para lang matapos kaagad yung meeting nila ng mga abogado kasi gusto na natin mag-umpisa. But Howie, this is a good sign for me kasi kung hindi rin naman siya magsasalita, bakit kinukonsulta niya yung lawyer? So I'm hoping that after makonsulta niya yung mga lawyers, they will agree that basta't hindi incriminating, actually kahit incriminating yung tanong, kung gusto niya mag-tell all, pwede naman. Medyo strange lang yung sitwasyon para sa mga outsiders katulad namin. Aba, kung magsasalita siya, bakit hindi siya nagdala ng sarili niyang abogado? That's right. Yesterday or the other day, sabi ko, baka legal ploy ito sapagkat alam naman natin that she has a battery of lawyers. No? She has a whole team and alam naman natin ilang buwan na itong mga issue na to. So, hindi ako naniniwala na bigla na lang pagdating ng araw ng hearing wala siyang abogado. And remember, Maris and Howie, ang kaibahan sa korte, the lawyer represents you. Ibig sabihin, siya mismo ang nagsasalita, siya ang nagdi-defend o nagpro-prosecute para sa iyo. So luging-lugi ka kapag wala kang lawyer. Kasi unang-una, you cannot practice in front of the judge. You can practice law unless abogado ka. Pero dito po sa Blue Ribbon Committee, ang trabaho ng lawyer, i-advise ka. Meaning, ang magsasalita dito, yung witness, o in this case, si Ms. Napoles herself. No? And I think the presence of the whistleblowers was a good move by Senator Gingona kasi nakakadagdag to ng pressure na pag hindi nagsalita si Ms. Napoles, eto yung mga empleyado mo dati, eto yung mga maraming alam, sila naman ang magsasalita. So, Senador, in the meantime po ba na nagpupulong pa itong mga abogado o yung mga abogado mula sa PAO at itong si Janet Lim Napoles, hindi muna magpapatuloy yung pagtatanong dun sa mga whistleblowers? Talagang hihintayin yung that's why binigay naman natin 10-15 minutes muna to yung kapwa lawyers. Baka isipin napaka-ikling time nito. But remember, Ms. Napoles could have, nung isang araw pa kasi na-desisyonan to So, pwede namang ginawa ni Ms. Napoles, sabihin, tinatanggap ko yung PAO, punta kayo dito sa Santa Rosa, dalawang magdamag tayo mag-aral o magsabi ng issue. So, we think, giving them 15 minutes to get to know each other and then sabihin muna ni Ms. Napoles kung anong strategy niya, ay enough. Now, if they say that they need more time, explain nila bakit, then baka umpisahan na natin sa iba natin mga witnesses. But sa ngayon kasi, medyo sufficient na yung nasabi ng mga whistleblowers. So, we're really waiting kung ano ang sasabihin ni Ms. Napoles. In fact, marami sa aming mga senador are deferring to the chairperson, to Senator Gingona, na I think more than 50% of the important questions, siya na muna magtatanong para orderly at lumabas ko ano talaga yung scheme, ano yung scam, sino mga involved, sino mga politiko ang kilala talaga niya, sino talaga ang magkano na corrupt, etc. No? But again, there are three scenarios that can happen. One is she doesn't say anything at all. Number two, she tells us everything truthfully. And number three, she tells all lies. No? So, of course, we're all hoping magsabi ng totoo, but that's why the whistleblowers are there to verify kung yung sinasabi niya ay totoo o hindi. Okay, Senador, dun sa mga options na yun, ano ba yung powers ng Senado? Kaya ba siyang pilitin mag-testify? Kasi parang yun ang naririnig namin na hindi basta papayag yung mga senador na she will invoke her right to remain silent. Tama yun, Howie, kasi remember, nakita nung ating mga kababayan kung paano natin question si Commissioner Garciliano dati, nung Hello Garci hearing, nakita nung ating mga kababayan kung paano natin question si General Garcia, si General Ligot, kung paano natin tinanong si Secretary Neri, no? And, but remember, there was a difference sa lahat ng ito, no? Lahat ng ibang mga binanggit natin, at that time that they were being questioned, they were free. Hindi sila nakakulong and they were not facing plunder cases at that time. So meaning, yung aming power na i-compel, yung i-contempt siya pag hindi nagsabi ng totoo o hindi sumagot, nandun yung threat. Sa ngayon kasi nakakulong na si Ms. Napoles So kung sasabihin namin, pag hindi ka sumagot, mako-contempt ka, pag na-contempt ka, makukulong ka,
it's an empty threat to her right now Nakakulong na. because nakakulong na siya. No? But having said that, Howie, let's remember, we have the Bill of Rights. Kahit gaano ka-guilty ng isang tao, kahit gaano ka-unpopular, may karapatan siya. And yung Bill of Rights mismo ang naglilimit ng power ng Senado, ng Korte at ng Executive Department. In this case, the right against self-incrimination. So kung itatanong namin tends to incriminate her, pwede niyang hindi sagutin. Pero kung yung tatanong namin ay hindi incriminatory, ay dapat sagutin niya pa rin. In other words, this could still be a very short hearing. It could be a very short hearing, it could be a very truthful hearing, but it could also be a hearing that would be full of lies. Kasi depende sa strategy yan di ba? Kung tanggap niya na, kung accepted na niya, no? Hindi na siya in denial, na nabulgar na lahat, na booking na, at kakasuhan na talaga siya, at she's facing a lifetime sentence, pagka na-realize niya na yon, pwedeng sabihin na lang niya yung lahat ng totoo. Pero kung may bumubulong sa kanya, alam mo, tirahin mo na lang yan, siraan mo na lang mga tao, 2016, may eleksyon naman. Alam mo naman dito sa Pilipinas, naayos lahat yan, no? So it depends kung sino nagbibigay ng advice. Kaya nagpapasalamat din tayo sa media dahil 3 months na to, magpo 4 months na actually, na hindi binibitawan. So we're changing our culture. People are starting to see na hindi pwedeng sabihin, move on na, luma na yung issue na yan. Kailangan ma-solve yung case, no? So that's why I was saying, Howie at Maris, etong hearing, napaka-importante, but remember, fact-finding ito. Yung criminal justice system natin na napupunta sa DOJ at Ombudsman ay mahalaga ang part na i-play para ipakita sa ating mga kababayan na sa Pilipinas, pag nagnakaw ka, may mangyayari. Senador, of course, it's very ideal na she tells everything, ano? Pero dun sa sinasabi niyo po na isang probable option o isang probable scenario na she tells all lies, how do you gauge this? Considering na kahit na nandun yung mga whistleblowers, alam naman natin na from the very start, talagang kontra ito dun sa mga posibleng sabihin nitong si Janet Lim Napoles. That's a very important question. In fact, yun I think stopped some senators from asking na pumunta siya dito kaagad, especially nung nabulgar na lahat ng sistema. Kasi, di ba, alam mo, sa media, araw-araw nilalabas yung scam. Paano kung biglang sabihin ngayon ni Ms. Napoles, alam mo, si ganitong reporter, yung ganyan dyaryo, yung ganyan stasyon, naka-payroll sa akin yan. Alam mo, yung ganyan senador na yan, umiiyak sa akin para sa pondo yan, binigyan ko ng ganyan. How do we know if it's true or not, di ba? Pwedeng naninira din siya. Well, one reason we want the whistleblowers to be here. Remember, last time, tinanong namin kay Benhar, Benhar, sino pa ba yung iba niyang kilala? O dito ba sa mga nakaharap sa may dealings ba si Ms. Napoles? And if you'd remember, Maris, diba, tanong ko rin sa COA yon. Just because may COA report, does that mean guilty ang isang congressman o senador? Lalo kung sa COA report wala naman anomalya. So far, dun sa mga chinacharge, tandaan natin, may COA report, may testimony ng whistleblowers, may dokumento. So, ibig sabihin, hindi lang salita ng isang tao, maging si Ms. Napoles man yan, maging si Ben Harloy o kung sino man, kung hindi may mga ebidensya. So, kung biglang sasabihin ngayon ni Ms. Napoles, yung stasyon na ganito, dinidiin ako kasi binigyan ko ng malaki yan pero humihingi pa, no? Let's not take her word for it. Let's grill her, let's ask the whistleblowers. Total, yung may hawak ng pera, yung mga whistleblowers, totoo bang nabigyan yung ganito o ganyan, no? So, it is part of our maturing process, Maris, na we take a risk, no, in having her here, even if kompleto na yung mga testimony ng mga whistleblowers, because it's part of the process. But it's a real possibility, di ba, na gamitin din siya para tirahin ang ibang mga gustong lumabas yung buong katotohanan sa media man, sa private sector man, or sa mga senador na nag-iimbestiga. Alright, maraming salamat po, Senador Alan Peter Cayetano, sa inyo pong panahon at sa mga impormasyong binigay niyo po sa amin. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga at God bless. Thank you sa inyong programa.